Magandang hapon guys! Nako, sumabog na naman si Captain Dado. Panoorin natin. Grabe itong title niya sa vlog niya, sa live. Patong-patong nakapalpakan, lalong ginagalit ang taong bayan. Nako, bakit niya kaya ito nasabi mga kababayan? Eto na, panoorin na natin. Talagang galit na naman ito si Captain Dado sa kanyang live. So, panoorin natin mga kababayan. Binoto pa natin, binoto ko, tapos pinagsisisihan ngayon, never before in the history of our country, pinakamalaking bilyon na mga anomalya, corruption, lumabas. Ngayon, yung sigaw na yan, tinatakpan nila pilit and then ibinibintang sa past administrations. Tama. Past administrations. They walked into it, ganyan na. Ganyan na yung DPWS. Tarantado, that doesn't give you the justification na magnakaw. Inilakihan nyo pa yung pagnanakaw nyo eh. And now, hugas kami kayo, and then ayaw nyo, pinipilit nyo, hindi ma-involve si Tambaluslos. Bakit? Kasi pagka na-involve si Tamba, automatic, pinsan ng presidente. So, yun yung ano ninyo. Kaya sasalagin nyo. So, ngayon, nagkaroon bigla meron ng dalawang testimonya, laban sa isa. Si Gutesa, at yung dalawa niyang kasama, may umiikot ngayon sa SOCMED. Ba't sa SOCMED? Ba't hindi sa investigation? Kinatay niyo investigation, tapos ang parang OIC ng Blue Ribbon ngayon, si Tulpo ba? Talagang circus tayo no? Oh, Bendalo. Airbender. Sino-sino Erwin. Mario Joseph tayo talaga. Matatapos din yung kahibangan ninyo, matatapos din yung abuso ninyo because hindi mapipigil yung taong bayan na umalsa. Kita nyo na, nandyan na yun yung mas madalas ngayon compared to sa mga nakaraan na taon, magpi-people power, sasalita, nilalabas nila. Ang problema, itong administration, sinusupil, yun yung nyo, mali na naman ninyo yun, administration. Kasi just let the people rally. Task the armed forces and the PNP to protect the people. Yun yung tama. Pero magrarally ang tao, magpaparally kayo na sarili ninyo, and then may manggugulo kayo, CPP, NP, NDF, kasi may alyansa kayo. That will more and more infuriate the people that it will end in a bloody revolution or civil war. Ngayon, kung gusto niyo yung gano'n na mangyari, sige, magkabali kayo hanggang gusto niyo. Ang sa akin, gusto ko lang maiwasan na umabot tayo sa gano'n because there's no turning back, mga kababayan. Pagka naglabasan kasi Marcos, kayong lahat, sa gobyerno, pagka naglabasan ang mga tao na wala ng tiwala sa ating mga sistema at ating mga institusyon, lalabas yan ng may sariling armas. Lalabas yan ng kahit may yantok, kutsilyo, batuta, samurai, tirador, sumpak, lahat ng molotov. Hindi ako nagsasuggest, sinasabi ko sa inyo gano'n na mangyayari because science of psychology, putangin ninyo, mag-aral kayo, mga walang nga kayo. The psychology of human beings is pagka pinipigil mo ng pinipigil, sinosuppress mo pa, at tapos niloloko mo pa. Pagod ka na bang matalo dahil sa lag sa Call of Duty? Sa Talagang wala nang tatakbuhan ng tao, kundi sarili nila. Pagkaya nabuwisit, all it takes is a leader. All it takes is one sanamagan gangho leader na tumayo na siya maglilid. Now, if you're thinking na baka si Inday Sara maganon, kaya kayo nagbabantay kay Inday Sara, kaya nyo gustong birahin. It's not only Inday Sara. This is about the Filipino people. This is about the future of generations of Filipinos. Kahit hindi si Inday Sara, kahit isang sarhento, hindi na isang general,
Hindi na isang general problem, general upholstery, general mechanic, hindi na. Sarhento na lang. Ayun, mga tipong gotesa that will polarize the people. Yun. Ang nakakatakot dyan, mahati yung armed forces at yung PNP because bulk of the strength of the AFP and the PNP, panay sundalo at pulis, nasa lower echelon. And you will be left with nothing. Kayong mga general, kayong mga commander, nangyari na yan ng EDSA 1. Ano ba kayo? Ngayon you're hoping na, where people are hoping na buo kayo na magde-defect. Buo kayo na mag-withdrawal of support. Will not happen because yung administration, alam yung playbook. EDSA 1, EDSA 2, alam nila yan. Kaya dun sila naglalaro. 2 steps ahead, 3 steps ahead sila. May plan A, plan B, plan C, plan D. Kaya nandun pa lang kayo, sa plan A, nag-iisip na sila ng plan B, plan C, plan D. Kaya nga, sunod-sunod yung mga banat nila para smoke screen. Lahat ng kanilang mga bubo, mga blunder, may smoke screen. Ay, nako. Tingnan yung ginawa doon sa KOJC. Doon sa Davao. Oh. May smoke screen sila doon. Ginawa nila yon and then nag-die down. So either na pag-suppress ng freedom of expression, magkaroon ng TWADCOM, nagkaroon ng mga Senate investigation, wala rin nangyari. Pero nagawa nila yung ginawa nila. Ngayon, may kaso sa Supreme Court. Walang. Because it seems na yung pati yung Supreme Court is into this big quagmire, this syndicate of corruption. Bayad-bayad eh. Isipin mo nga naman, trillion budget, 6.6 trillion o 5.7 trillion. Ang kalahati doon, kupitin mo, meron kang 3 trillion to dispose of. Bilhin mo lahat ng tao, bilhin mo lahat ng institusyon. That's what is, yan yung predicament natin ngayon. Pero akala ninyo, hindi ninyo kayang i-sustain yan, mga gago sa gobyerno. Hindi nyo kayang sustain yan. Kasi magkakaroon ng revolusyon ng mga tao. Magre-revolusyon ng tao. Unang-una, maling-mali na nagnanakaw ka, ghost projects. Tapos pupunta tayo dito ngayon sa AFP na nagsasalita, may nagpapadala sa akin ng mga at saka sa SOCMED, kumakalat, na yung armed forces uutang para sa modernization. Whether true or not, I don't want to believe that it is true. Pero I would like to say, yung aking opinion, maling-mali kung ever na dumapo sa isipan ninyo, SNDAFP kayo na uutang para sa modernization, that's a stupid move. Not when may question sa korupsyon. Tapos mangungutang kayo at maling-mali, in essence, it is mismanagement. Hindi ka dapat uutang para bumili ka ng mga white elephant na over time maluluma din ng mga military equipment. Kung ang balak ninyo ay umutang para matustusan yung immediate na kailangan natin, kasi meron ng gera sa China at US, baka biglang pumutok yan. We will be left with nothing. Putragis yung inabot natin na to. In the first place, kasalanan yan ng Kongreso natin, ng mga mambabatas natin who has the power of the purse. 1995 pa yung modernization na yan, nakadalawang 30 taon na. Grabe. Na ongoing ngayon yung pangalawa. 1995 kay Ramos, modernization. When China started their modernization in 1990, tignan nyo ngayon, the largest navy sila. Kaya nilang bumangga sa Amerika na ngayon. Kung dagdagan ng allies nila, Russia, tsaka North Korea, Iran, and India probably, and South American countries, African countries, tapos to. Endgame tayo, World War III talaga to. And here we are, nakikipilit tayong sumabit sa isang gera na hindi naman natin kayang labanan eh. Kaya nga nabuhay ang FGF, tapos doon eventually SFGF.
Kasi ang iniisip namin ay protekta ng Pilipino na walang kamuwang-muwang mapupunta sa gera. Kawawa na tayo because yung preparasyon ng AFP, precisely, 50 million reservists, hindi maihanda. 1 million nga hirap na eh. 2 million reservists, paano yan? Wala nga baril eh. Kaya nga, we are all in a fucked up, messy situation that eventually magigising tayong lahat, ayan na, gera na. And we don't even have food security. We don't even have bomb shelters. We don't even have a plan how to save Filipinos. We don't even have a medical emergency ek-ek. Nagka-earthquake nga sa Cebu kitang-kita ninyo yung Doon pa lang, disaster Diyos ko. Na kanina, lumindol sa Baguio. Malakas din ng konti. Mga 5 intensity 5, magnitude 5. Intensity 5. Isang pitik na ganon. Buti natapos na kaagad. Pero that shows you sa mga nangyayari na sunod-sunod na yan na we are not prepared because the government is being led by someone who is inutil, someone who is incompetent, and all the other people around him are also incompetent, nagdudunong-dunungan, and we have to do something about it, mga kababayan. So, right now, the flavor of the day is corruption. But ang talagang issue dito is the attitude of the Filipino. Corruption is just a symptom of the cancer na nasa loob ng sistema natin. Cancer. We have to surgically remove that cancer bago kumalat. Kalat na nga Kumbaga sa nasa dugo na ng Pilipino yung corruption Lintik na yan, So, maling-mali yung maglo-loan, AFP, SND. Maling-mali. You do not take a loan. Sorry, may konti akong alam Sorry, sino ba ako? Pero may konti akong alam. You do not take out a loan when you will use the money to buy equipment. Na later on, yung equipment, by virtue of depreciation, 15 years from now, patay ka. And then you will need more money na para i-maintain yung mga equipment na yan. Putragis, patapon ng pera. Ang kinakailangan kasi, yung modernization ng AFP, binudget, inallocate yung pera na galing do sa 4.5 trillion natin kinikita taon-taon. Naka-built-in naman yan. OFW, remittances, taxes, GOCC, everyone. Ang ginawa kasi nitong gobyerno, imbis na pumunta, ipunin yung pera at i-allocate properly, i-manage properly, ang nangyari, ginastos, binulsa. Sipin nyo yung ghost projects na lang, yung 1.7 trillion overtime. 500 billion na sinasabi last year na mga flood control projects, 5,500. May nagsabi, out of 8,000 projects, si Vince Dizon yata, out of 8,000 projects, 431 are ghost projects. Sipin nyo yun. Kung yun, pumunta lang lahat sa AFP, modernization, di sana may mga factory na tayo ngayon na kumikita pa, maibebenta pa natin yung produkto. Yun dapat yung management ng pera is may kikitain na hindi patapon because hindi sustainable. Ngayon, mangungutang kayo, balak nyo mangutang. Ba't tayo napunta doon na mangungutang? Kasi nga, yung gobyerno natin, yung ating legislators, imbis na pondohan yung AFP modernization, from 70, ginawang 50 billion, tapos naging 35 billion. Linti kayo. Ayun, 35 billion. Ano mangyayari doon? Pambayad lang ng mga naunang mga commitment natin. Nag-down lang tayo. So ngayon, kinakailangan bayaran pa natin. Paano ngayon yung maintenance noon? Bili ka helicopter, bili ka tanke, bili ka ng mga fighter jet, bili ka ng barko. Sus Mariosep. Bibili pa tayo ng submarine. Diyos ko, diesel pa.
Mariosep, kung magsasubmarine tayo, nuclear powered na dapat. Kaya dapat ayusin niya yung constitution na nuclear-free Pilipinas. Nuclear-free tayo sa Pilipinas, pero may nuclear weapons na dyan sa mga bases, question mark. Anak ng tokwa tayo. Bakit nangyari ito? Nababoy tayo ng gusto eh. Kasi yung mga politiko natin ay ang inisip, pamilya nila, bulsa nila. Mga ari-arian nila. Meron na sila ngayon mga mansyon sa Europe na may exit plan sila. Linti kayo. Tapos ngayon, titirahin ninyo yung mga vlogger. May isang vlogger na pinailan nila ng kaso, di ko kilala, na na inciting to sedition para magkaroon ng chilling effect, para ibang vlogger matakot. Mga vlogger, wag kayong matakot. Lintik ng mga to. Kung kayong lahat ng mga vlogger, ang epekto nito mangyayari, mainis yung mga vlogger. Sige, mag-commit pa kayo. Kasuhan nyo ng kasuhan. Kasuhan nyo ng kasuhan. Lahat ng vlogger, kasuhan nyo. Inan nyo. Kasi pag kaya nangyari, nagipit, gagamitin nila yung kanilang asset, the only asset, which is, merong silang follower. Yung iba dyan, milyon ang follower. Yung iba dyan, 900,000. Milyon na rin. Yung iba, 500,000, 300,000. Alam nyo, 20 vlogger lang, magtawag ng kanilang supporter na tig 20 mil lang sila. 20 sa 20. Oh. Ang dami nun. Dami nun. At kung ang tig 20 vlogger maglabas ng 100,000 na supporter, kasama na din yung mga duplication and all that. 2 milyon kagad yun. 20 vlogger na tig 100,000 na follower. Sige, kasuhan nyo lahat ng vlogger. Kasuhan nyo. At meron pa kayong move itong si School Bukol, itatax ng 50% yung mga vlogger. Sige, asarin nyo. Pigain nyo. At dyan pupunta tayo. Lahat ng patong-patong ninyong kasalanan, sisitahin niya ng taong bayan. Pagka pinikon nyo ang taong bayan, lalabas ang taong bayan na armado. Because wala na silang tatakbuhan. Yung AFP at yung PNP, kinurap ninyo. Uphold the Constitution. Ganun pa rin silang mode. Ngayon, mangungutang para sa modernization. Ay, sakit sa ulo ng Pilipinas. Isipin nyo, it is wrong to go to take out loans just to buy military equipment. Wrong. Congress should allocate in the 2026 budget more money for the modernization of the armed forces. Ako nga binablog ko, 1 trillion eh. Non-negotiable, 1 trillion. Why? Because yung 1995 pa, kung bumili pa ng barko noong 1995, 30 years na yung barko. Tik-tik kalawang na yun. And it has to be maintained. Isipin nyo, bumili ka ng eroplano noon, helicopter, junk na siya ngayon. Delikado na gamitin. That's why, ang kinakailangan ilagay nyo sa isipan nyo, Congress. Senado, Congress, Presidente, dapat factory ang iset up natin using the money that we have. Yung 1 trillion na kunyaring i-allocate natin because of the exigency, because of the danger that this country is in. Wala tayong control dyan sa China, Russia, US na yan, Japan, lahat na, maglabo-labo yan. That's why it's very important na sinasabi ko, mag-declare tayo ng neutral tayo. Neutral. But at the same time, pondohan natin yung armed forces natin ng trilyon, 1 trillion every year for the next 10 years or renewable for another 10 years. Para 20 years, that's 20 trillion. So, yun mga kababayan. Anong masasabi nyo dito sa statement ni Captain Dado? So, mahaba pa tong live niya. Hindi na natin tatapusin. So, mag-comment po kayo kung anong masasabi nyo dito sa kanyang statement sa kanyang live. So sabi niya nga dito, patong-patong nakapalpakan na at lalong ginagalit pa ang taong bayan. So mag-comment po kayo, mag-like at mag-share at pa-subscribe na rin sa mga bagong pasok dyan. Maraming salamat po.